Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Biocor Chief General Gregorio Katapang nabuking na ang kabalastugan sa loob ng Bilibid. Simula na nga ng paglubog ng General, Wi-Fi at kubol ibinalik sa loob ng Bilibid. At assistant nito na si Angie Bautista, huli sa sariling bibig ang pagkupit ng bawal na gamot. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, sa mga nakaraang linggo ay sunod-sunod na ang hearing sa Kongreso at Senado patungkol sa nawawalang inmate sa loob ng Bilibid. Ay naungkat naman ng maraming kalukuhan nitong si General Katapang at assistant niya na si Angie Bautista. Malamang sa malamang mga kaibigan, pinagtatawanan sila ni Bantag ngayon. Una na dito ang pagkakaroon ng Wi-Fi sa loob ng Bilibid Prison na ating maaalala sa panahon na Chief of Police pa si Senator Ronald Bato de la Rosa. Naglagay nga ito ng signal jammer para hindi magamit ng anumang komunikasyon device o mga cellphone ang mga kababayan nating mga preso sa loob ng Bilibid upang maiwasan nga ni Senator Bato noon na magkaroon ng komunikasyon sa labas, lalong-lalo na ang mga inmates na involved sa bawal na gamot. Mga kubol na noon ay ipinatanggal ni General Bantag ay ibinalik din ni General Katapang dahil kawawa naman daw ang mga inmates sa loob ng kulungan. Maging ang mga ayaw na pagkain ng mga inmates ay ibinalik din ni Biocor Chief Director General Katapang. At napag-alaman din sa hearing na pinapayagan magkaroon ng grab delivery ang mga inmates na iniiwasan na nga na makapasok ang mga kontrabando, lalong-lalo na ang bawal na gamot sa loob ng Bilibid ay para nga ba daw hinahayaan ito ni General Katapang. Kaya di umano ngayon ay laganap na ang bentahan at packing ng bawal na gamot sa loob ng Bilibid na di umano'y iniiwasan Wala talaga si Katapang mga kaibigan na pabaya. Yari noon ni General Bantag na ngayon tila ba hinahayaan daw ni General Katapang. Kaya naman sa isang pagdinig sa Senado, inilabas nga ni Senator Tolentino ang isang video na kung saan nilalaman ay isang delivery ng hopya na ang laman ay bawal na gamot. Ito yung iniiwas na mangyari, ngunit maluwag itong nakakapasok sa Bilibid dahil nga hinahayaan ito ni Katapang. Napag-alaman din sa hearing na ang assistant ni General Katapang na si Angie Bautista ay napromote dahil kumapit nga sa isang undersecretary ng DILG. Kaya tumaas ang ranggo at napag-alaman din na nag-leave siya at habang naka-leave, ito ay tumatanggap pa rin ng sahod na 80,000 pesos na kung hindi pa nagkakaroon ng hearing sa Kongreso at Senado ay hindi mailabas ang kalokohan ng mga namumuno sa Bilibid. At atin ding napag-alaman ng tinanong ni Congressman Acop si General Katapang sa isang pagdinig sa Kongreso ay napag-alaman din na dahil sa pagbigay ng approval ng General, pinatayo ulit sa loob ng Bilibid ang mga kubol na pati ang mga ampatuan ay may sariling kubol. Tila baga ang Bilibid ay hindi na lugar para pagsisihan ang kasalanan ng mga nagkasala sa batas. Na ngayon, Parang bakasyon na lang ginawa nila sa Bilibid eh.
Di umano'y tila malahotel na kung saan ay binalik-balikan ng mga preso at sa pamamagitan din ng assistant ni General Katapang ay pinayagan itong makapasok ang bilyaran, madjongan at bedyoke sa loob ng Bilibid. Simula nga nang maupo itong si Angie Bautista sa Bilibid ay ginawang advisor ni General Katapang ay lalo ngang lumakas ang bintahan at gawaan ng mga bawal na gamot sa loob ng maximum compound na nahuli mismo sa sariling bibig ni Angie Bautista dahil sa isang resource person ng PDEA may surrender daw sa kanila mula Bilibid na 10 grams na pinagbabawal na gamot. Ngunit sa sobrang daldal nitong si Angie Bautista ay nabanggit niya na 30 grams ang dapat na suli sa PDEA. Nang tanongin ito ni Congressman Fernandez na kung saan ang 20 grams mukhang kinupit pa daw niya ito. Kaya naman sa pagdinig sa Senado, nasabon nga ng husto itong si Bucor Chief General Gregorio Katapang dahil sa samut-saring kapalpakan nito sa ilalim ng kanyang pamamahala. Matapos ngang palitan ito si General Bantag na bilang chief ng maximum compound ng Bilibid nang dahil sa pagkapas lang sa mamahayag na si Percy Lapid ay nanumbalik na ang halos lahat ng iligal na gawain sa loob pati na ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamot at mga iligal na kontrabando. Kaya naman dismayado ang marami sa ating mga kababayan sa naging paraan ng pamamalakad ni General Katapang sa loob ng Bilibid dahil tila ba'y binibaby nito ang mga inmates sa loob. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, dapat ipatupad ang death penalty dyan sa kulungan na yan. Kapag napatunayang gumawa ng kasalanan dyan, bitay agad kasi hindi na pwedeng ikulong yan para matakot na silang gumawa ng katarantaduhan dyan sa Bilibid. Realistic reason ay meron talagang ganitong drugs na nangyayari sa loob ng prison jail at ito ay with node from the top position to the lower position among those people doing it with confidence. Kailangan ng balasahan ng mga personnel sa loob ng Bucor at dapat maglatag sila ng policy para mahigpit sa loob lalo na ang mga nagpupuslit ng anumang bagay na pinagbabawal. Ano ba ang dating posisyon nitong Katapang bago napunta sa NBP? Naturingang general hindi naman alam ang kahulugan ng command responsibility. Katapang after sa SAP, nagkalakas ka pa talaga na mag-volunteer na mag-work dyan sa mga nakakulong. Palpak ka na sa SAP ngayon sa Bucor na naman. Maigi na magpahinga ka na, di na bagay sa'yo mag-work. I-enjoy mo na lang retirement mo, maawa ka sa sarili mo. Prisoners' privilege of communications inside must be stopped. There must be a common landlines for all with a strict period of time and schedules. No cell phones and Wi-Fi. Outside ordering of food must be stopped as well. They are there to pay their crimes and not to have great vacation. And go. Wala problema sir. Okay lang. Ang sa akin lang is siguruhin natin na paggamit nila, hindi nila nagagamit yung komunikasyon. Kasi kaya natin binawalan mag-cellphone, binawalan natin sila mag-communicate sa labas dahil nga karamihan siya gumagawa ng krimen. So binabawalan ngayon, tayo na rin pala nagbibigay ng wifi, nagbibigay ng laptop sa kanila para makapag-communicate. So parang baligtad sa dapat nating mangyari. Paano sila ma-reform kung palagi pa rin silang gumagawa na gano'n, may constant communication sa labas. Okay lang kung ang communication sir is totoohan na pamilya talaga, gano'n, walang problema, pero meron talaga diyang involved sa krimen na nagko-communicate sa labas, lalo-lalo na sa drugs, nagko-communicate sa labas. So, sana ma-shutdown yung ganong sistema. Ilagay lang yung mga laptop sa isang kwarto. Ikaw, may kailangan kang kontakin pamilya mo, pasok ka dito ka. May gwardiya na corrections officer, nagbabantay kung anong ginagawa nila. Para monitor lahat dapat, hindi yung ibigay nyo sa mga busyo at sa mga busyo na doon ang nagpapatakbo, walang control. Hindi natin makokontrol yung kanilang ginagawa. Yun lang, Mr. Chair. Senator De La Rosa. Follow up ko lang. Kung si Kataruha ay posibleng nakalayas, sir, this is maximum security compound. Pag sinabi natin maximum security, talagang in and out, whatever, papasok ka talabas, talagang pati nga yung tangke ng panahon ko, pati tangke ng truck na nag-deliver ng basura, pinapatusok-tusok ko pa yan kung pasigurado tayo. So meaning, there's some degree of laxity in the inspection of trucks delivering inside and out. Baka kailangan mag-improve tayo dyan, sir.
Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ang problema kasi dito, nandito yung opisina ko, kaya kahit ang New Bilibid Prison Superintendent dapat na nananagot sa lahat ng problema dito, ako po, sa akin po binabato. Kaya yung New Bilibid Prison Superintendent, siya po ang aking talagang parating kinakausap na siguraduhin mo na maayos ang pagagwardya, lahat ng ano. Kasi at the end of the day, dahil co-located tayo, hindi ko naman talaga dapat problema yan, na ako pa, lahat ng problema napupunta sa akin, Mr. Chair. And then I will remind our guards to be more security conscious and in inspecting the ins and outs, Mr. Chair. Yes, sir. Hindi naman siguro natin kailangan i-remind ka, sir, about command responsibility, di ba? Kahit nasabihin mo hindi dapat sa'yo, siguro dapat incumbent on your part, hinanapan mo ng magaling talaga na NBP superintendent na masiguro natin yung ganyan. Kasi maximum ito, sir, maximum. Mahirap talaga kung gano'n, mawalan tayo ng PDL. Mr. Chair, isa lang ang indicator niyan. Mga inutil kayo na mayor o busyo dyan sa inyong ginagampanan. Yan, bakit nangyari? Kung sabi mo, pagbabago. Tapos ngayon, may nangyari pa rin saksakan, patayan, barilan. So ano kayo ngayon? You are hari lang kayo dyan sa loob for violence? Or hari kayo for kapayapaan? Bakit may nangyari pa rin ganun? So, ibig sabihin, ineffective kayo. Dapat kayong palitan siguro. Pwede siguro itong i-kwan. Pwede na siguro itong i-dislodge itong mga tao na ito. Palitan ito ng ibang leader dyan. Kung gano'n na hindi nyo makontrol yung mga tao nyo sa loob. Or nagtatakipan kayo. Nagkakaisa kayo magtatakipan. Hindi naman imposible namang mawala na parang bula yung isang tao. Sigurado, alam mo, sa higaan pa lang ninyo, dikit-dikit na kayo eh. Sigurado ako meron at merong chismis dyan. At yun na nga mga kapanig. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.